Sinabi nito na, "Pagkito Nelson, pakinggan ninyo ang kwento ko. May isang lalaki, 8 taong gulang, umiling sa kanyang ama ng isang guryon." Nagsimula na itong magkwento. Sinabi ng kanyang anak sa kanyang ama na, Tay! Hindi mo ba ako bilan ng eroplano na mataas sa lipad? Huwag na. Gagawa na lang ako sa ranggola. Mas mataas pa doon ang lipad. Sige na tayo para mas mataas pa sa akin mga albisa. Nagpalipad na nga sila ng saranggola na gawa ng kanyang ama, at ito'y aksidenteng nabitawan ng kanyang anak. Ito'y kinuha at inabot ng kanyang ama. At kanyang sinabi, "Nakita mo, hindi nasira. Kung laro ang eroplano yan, paniguradong sira na." At habilin pa nito, wala sa ganda at laki ng saranggola ang taas at tagal ng lipad nito, kundi sinagpapalipad nito. Lumipas ang maraming taon, ang pangaral ng kanyang ama ay kanya nang nakalimutan. Na, mag-uumpisa kami ng school bukas. Pag-ibig muna tayo. Ito muna ang gagamitin mo. Tay, meron ka naman machine shop. Pwede mo naman ako bilhin ng magagandang gamit. Pero bakit yan pa? Magtiwala ka sa akin, anak. Ginagawa ko lang naman to para sa kakabuti mo. Ito'y kanyang tinanggap na hindi bukal sa kalooban. Matapos ang unang araw ng pasukan, kinausap ng bata ang kanyang ina. Nay, bakit naman laging ganyan si tatay sa akin? Bakit niya ako pinapahirapan? Para naman ang basura sa kanya? Hindi na. Hindi ka na gawa basura. Ginagawa na lang yung para sa kabutihan mo. Pero bakit? Kayaan mo na. Pinasabihin ko mama at tatay mo. Lumipas ang 10 taon, ang bata ay nakapagtapos na ng pag-aaral at sinabi niya sa kanyang ama, Tay, tapos na ako ng pag-aaral. Maaari ko na bang manahin sa iyo machine shop? Na, hindi pa pwede. Masyado pa akong bata. Kaya naman i-manage yung machine shop. Bibigyan na lang kita ng bagong puhunan. Tsaka ka magtayo ng sarili mong shop. Pero bakit, Tay? Matagal ko na malak na manahin sa iyo machine shop. Ba't kailangan pa magtayo ng bago? Para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. kinuha ng kanyang ama ang pera na gagamitin ng kanyang anak. Ito na ang perang pampuhunan. Ngunit ito'y nagtayo sa karatigbayan kaya't lumitaw na sila'y magkukumpetensya ng kanyang ama. Kinalaunay ang negosyo ng kanyang ama ay nagsara na dahil sa paghina ng kita nito. Pumunta ang kanyang ama sa shop nito upang siya'y kausapin. Oh anak, bakit dito ko pa nagtayo ng machine shop? Pwede naman sa ikatlong bayan, magiging magkakompetensya pa tayo na. Ano gusto mo, di ba? Ang tumayo ko sa sarili ko pa. O yan na. Hindi ka ba masaya? Sige, mabuti na yan. Kaya mo turuan ka ng karanasan. Pagkalibas ng ilang taon, ito'y nakapangasawa na at mayroong 3 anak. Meron na din itong sariling tahanan. Isang araw, dumalaw ang kanyang ina. O Nay, nandiyan na pala kayo. Pasok kayo. Para sa mga apo, asan yung dalawa? Anak, nasa paaralan ko po ang iyong 2 apo. Anak, gusto ko pala makita ng tatay mo. Pwede ko bumisita ka naman sa amin. Nan. Pinayungan ko ng may tatay mo. Ano ba, anak? Sige. Pimat mo na regalo ko sa mga apo ko. Alis na ako. Pagkalipas ng ilang buwan, ito ay galing sa kanyang shop at may natanggap na balita.
Nabasa niya ang mensahe. Magandang hapon po. Kayo po ay pinapatawag sa ospital ng inyong tatay. Kailangan kanya ngayon. Hinihintay kanyang iyong asawa. Kaya't ito'y dali-daling tumakbo. Nasaan na itay? Patay na ang itay. Ilang oras na nakalipas. Masaya ang tatay mo na namatay dahil mataas ang narating mo sa buhay at nakakilala ka ng magandang asawa. At naniniwala siya na mananatili ka sa Sila ay parehong nagluluksa at muling naalala ng bata ang mga pangaral ng kanyang ama. Na hindi naaayon sa ganda at laki ng saranggola ang taas at tagal ng lipad nito, kundi nasa gumagamit nito. Sinabi niya sa kanyang sarili, Itay, ngayon napagtanto ko na ang ninanais mong iparating. Wakas. Dagdag pa nito, kaya't huwag niyong kakalimutan ang kwento na iyan dahil yan ay hango sa aking buhay.